Hello po sir. So, ito po yung ginawa naming system. Bali, student information system po siya na may basic code functions. So, sa ngayon po is nilalagin lang po yung valid na information or yung data na na-register namin para po ma-open yung code or ma-unlock. Yan. So, as we can see po sa ating table, meron na siyang mga naka-input na data. So, ang gagawin po natin ay mag-a-add po tayo. So, dito po mag-fill up na lang po tayo ng first name, then last name, and then susunod naman po dyan yung email. And then after po natin ma-fill out dyan, malagyan po, ay i-add na natin. So, pag-add may nag-alert, successfully saved, and makikita po natin na ayun na po yung in-add natin. Karen Fatima Chidoro, karen@gmail.com. Ayan po. Then after nyan, mag-update naman po tayo. So pag mag-update po tayo, mamimili po tayo sa mga i-insert natin kung ano yung i-update. So ang napili ko po ay itong Karen Fatima lang. So ang babaguhin lang po natin ay itong Karen. Gagawin lang natin siyang Karen. Ayan, Karen Fatima. Then in-update, successfully updated. And then makikita po natin na nawala na yung Fatima. Yan, ganun po siya nagwo-work. So, mag-delete na po tayo. So, sa pag-delete po, need po munang mamili sa loob ng container. Sino po ang inyong nais i-delete. So, ang nais ko pong delete ay yung account po ni Karen. So, click delete po, then okay. So, yun po, na-delete na po siya. Nag-add din po kami ng search function sa aming student information system para naman po mapadali yung paghahanap ng data sa loob ng aming system. It's either first name, last name, or Gmail account ang pwede i-search dito. Pwede rin po namang kahit first name po ng inyong name, mahahanap na rin po dito yun. Naglagay na rin po kami ng logout function para na rin po ma-clear yung session data namin sa aming system and to avoid unauthorized access, saka na rin po security ng aming system.